Hi guys! How you doing? Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, ay nandito tayo sa Apostol Dental Cosmetic Center para magpa-dental check-up. And yan, magpa-dental treatment kasi medyo may tama na yung hininga natin. So, let's go! Tara! So, ang gagawin natin is full diagnostics, photo shoot, portrait, and maglalagay po tayo ng some equipments para makita yung gums po natin. Kinakabahan ka? Kinakabahan ako kasi tagal ko na nung huling nagpa-dentist ako eh. Imagine niyo, 1.5 years ago na siya. Yung kaba ulit, pag napunta sa dentist, nandun na naman. Pero since si Apostol naman to, wala talaga akong naramdaman before na sakit nung nilinis yung bibig ko, yung teeth ko. So, mukhang ano naman, painless naman. May bagawa ng ID picture. Yeah. Parang tonics mo pala. Papa-Japan visa ulit. Thank you, sir. Thank you. Kamusta experience sa picture? Wala silang pakialam sa mukha. Ipin lang gusto nilang picture. Okay, goods na goods. Sobrang gentle. Yung first apostol ko is before ako ikasal. Naka-braces kasi ako before. Ngayon pinatanggal ko sa kanila. Tapos, bungi ako dito. Dalawang to. Bungi yan guys. So pag tinanggal yan, fake teeth yan eh. Pag tinanggal yan, bungal na ako. So ngayon, hindi ko lang anong gagawin sa akin. Siyempre, i-assess yan ni Doc Jonas. I-assess yan ng Apostol. Ano to, second time ko nang punta ng Apostol. Kasi pagkapunta ko nung isang beses, hindi na ako bumalik. Kaya, medyo may tama na talaga siya. Kasi kompleto sila dito. Hindi mo na kailangan humanap ng x-ray. Wow, thank you. Saan po yan? Ito po yung pinag-copyan ko. Ang galing! Ang galing! Ang galing ni sir. Parang hirap sirain kasi ganda ng pagkakagawa niya eh. Si Osanggi. Picturean ko. Kamusta naman yung kape? Ang sarap. Ang sarap niya. Perfect lang. And cafe mocha. Sobrang excited na ako. Mabago yung smile ko. Kasi, meron talaga akong problema dito sa jaw ko. Merong naglalak. Parang yun yung nagde-trigger ng migraine. So, yun din yung nakita ni Doc Jonas before sa akin. Parang i-check mo na yung mga underlying problems dito. Before niya, ayusin yung buong ipin. Which is good. Kasi, hindi lang yung ipin mo yung pinapaganda niya. Pati rin yung sa mga, kung meron kang problem sa mga jaw. So, good thing talaga na dito tayo sa Apostol nagpagawa. Guys, isa sa mga nahihiya ako pag gano'n. Diyan yung doktor. Diba natagal mo nakanganga. Tapos nagdadry-dry na yung lips mo. Nagsusugat-sugat na. Kaya laging sikreto dyan, magdala ka ng lip balm. Ayan. Lip balm. Parang hindi naman ako kaya sa doktor, sa dentist, pag ano. Tagal mo nakanganga. Natry mo na ba yun? Tapos nagbibitak-bitak na yung dita mo. Siyempre, hindi mo naman maano kay Dok, basain ko lang saglit. Hindi mo masabing gano'n. So, yung ginawa ko this time, nagdala ako ng lip balm. Alam ko matagal akong mamamay. Ganyan. Tapos nga ulit. Tsaka ano siya, moisturize yung lips. So, yun. Ayun pa. So, bago ka mag-toothbrush ka muna. Huwag ka umasa sa pang-rinse. Hindi ba kasi, mag-rinse naman ako sa sa clinic eh. Toothbrush ka muna. Hindi pala ako masyadong kinakabahan. Kasi yung ambience dito, sobrang ganda. Parang wala ako sa clinic, sa dental clinic. Para ako nasa aesthetic clinic. Ganun yung feels dito sa Apostol. Walang kaba. At saka yung last time na pa-dentist ko, wala akong na-feel. Feeling ko naman, wala rin akong mararamdaman na kahit anong sakit this time. Actually, ang problem ngayon, parang nakatago sila eh. Di ba? Yun yung parang unahan natin. Kasi pag gagawin natin yan later in life,
might as well do it now that you're healthy. As you get older, the bone becomes denser and it's harder to remove. So we have to remove the factor that would affect the success of the treatment. So yun, surgical na. Either. Pero hindi ako kinakabahan kasi nasa apostol. I trust in you. Thank you. Para you can be able to check and locate ano yung certain position of this one. Definitely, ako yung gagawa nito. So guys, nakita ni Doc na, by x-ray ako, so may nakita si Doc na 3 impacted ko. Right, upper left, tsaka sa lower left. Ayan, so ang gagawin nila is kailangan muna tanggalin yung 3 yun. Kasi kung hindi siya tatanggalin, kahit na i-veneers to or i-braces or veneers or kung ano mang gagawin sa aking treatment, is gagalaw pa rin siya dahil sa mga impacted na ipin ko. Which is good. Okay lang din naman sa akin na i-surgery yun. Kasi pag pinatagal ko pa, magkakaroon din siya ng problema in the future. So, maganda, yung pinaka-problema is mawala muna. Which is yung impacted kong mga ipin. Impacted tooth ko. Impacted teeth. Ano ba? Tooth teeth. Tooth teeth. Which is, ang gagawin ni Doc is schedule muna ng surgery. So, ayusin ko muna yung schedule ko, kailan ako pwedeng magpa-surgery. Kasi may mga bawal ata eh. Maraming bawal after ng surgery. So, kailangan i-clear mo na ang schedule. Yan, ready naman na ako. Kasi gusto ko ng maayos talaga yung ipin ko. Kasi yan, tignan nyo, fake teeth yan. Fake teeth. Nagpa-cleaning. Paano may natatanggal ka ng mga semento? So, preventable naman siya if you floss. Kasi clean naman yung labas. And then, yung mga gitna-gitna lang sa mga below the tongue. So, you have 2 floss every day. Kapag magpo-floss tayo, hindi hanggang dito lang. So, ididikit mo siya on one side. So, isa-slide mo siya pataas. So, kailangan na i-clean mo siya both sides. Thank you, Doc. Sister ko! Hello! I am free from cavities and tinga-tinga. So, lagyan natin. free from cavities. Ang daming kinalkalsis eh. 1 year akong walang walang I-braces ka nga daw sabi. Bibraces niya ako. Smile like sister. Alagang apostol. Ngayon, tinanggal ang tinga, maglagay tayo ng tinga. Alright, let's go! Hindi na masara guys. Ano ba? Dadayet ba? Kakain? Magdadayet? Parang matimbang talaga yung kain eh. So guys, tapos na ako sa dentist. Tapos na ako makipag-meet kay Vien. Last errand ko ay bumili ng gamit ni Isla and bumili ng mga accessories for my vlogging camera. Kasi guys, si Isla Boy ay 6 months na. So yung mga damit niya, hindi pa ako ulit nakakabili ng mga damit niya na 6 months to 12 months. So ngayon, dito na ako bibili. So, let's go! So yung mga damit ni Isla Boy, bitin na. Yung mga pantulog niya, bitin na. Tapos bumubukas-bukas na yung mga botones. Alam niyo guys, pag meron na kayong anak, minsan hindi ko na naiisip na bumili talaga para sa sarili ko. Laging for baby. More pa. Sige, suggest ka pa sa akin, madami. But, anong balak yung gender ng next baby? Kala mo na, ano pa plano, no? Okay lang sa akin parehas, boy. Kasi sa side ni King, first time nilang apo na lalaki eh, si Isla. So kung next baby ko ay lalaki, okay lang din kasi 3 boys sila. Pero gusto ni King talaga, babae. Next baby. Parang salitan, parang kami. Lalaki, babae, lalaki, babae. So ako bunso, babae. So okay lang din ako. Pero kung ako mapiliin, gusto ko twins. Gusto ko ng boy, another boy. Para team. Si Isla kasi, pag naliligo siya, meron siyang nag-iisang toy lang. Naawa naman ako sa bata. Bakit naman ano? Eh, nag-e-enjoy siya sa tubig sa bathtub niya. Yung maliit niyang bathtub.
So, lagyan natin ng mga laro-laruan. Since ayaw niya naman sa dagat, kahit Isla Boy siya, doon na lang siya siguro sa bata. Si Isla, sinasanay na namin siya na naka-car seat siya. Kasi gusto kong kalakhan niya na nagka-car seat for safety niya, syempre. So, ngayon, bibilang ko siya ng neck pillow. Uy, bagay! Alay! Ang cute! Magkano po ito? Yan na. Nagdagdagan na naman. Budol is real. Magkano to, ma'am? 1,990. Biling ka kay Isla. Gumagapang-gapang na rin siya. Tinatry na rin namin siya. Step-step, onti-onti. So, pwede to. Kaya ano mo lang siya sa pinaka-car seat ko. Tara na talaga. Tara na ba yan? Oo. Ihatid mo na ako sa cashier. Tara na. Mima, look at the price. 21,406. Pero never tayo manghinayang. For Isla Boy.